Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 midterm elections. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Almar Forzuelo. Bago pa magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, araw ng Martes ay una nang hinikayat ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Panelo, mahalaga na mayroon itong posisyon sa pamahalaan lalo't kaliwat kanan ng ginagawang pag-atake sa kanya. Kabilang sa kanyang naunang payo sa dating Pangulo ay tumakbo bilang alkalde ng Davao City. Pero dahil mas naging mabigat ang pag-atake sa kanya ngayon, payo ni Panelo kay Duterte. Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other week, tumakbo ka kay senador. Kasi gusto ko kay ni Inday, Sara, tumakbong presidente at vice-president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayaman ako pag nanonood ako eh. Parang walang maalam mo ito. Paliwanag pa ni Panelo, kung tatakbong senador ang dating Pangulo, ay dito anya makikita kung matutuloy ang Duterte-Duterte tandem sa 2028 national election. Pag tumakbo ka kasi senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, Vice Presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo. Pero kung hindi ito tutuloy sa pagkasenador si FPRD, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor. Sa ngayon, sinabi ni Panelo ng pagka-alkalde ng Davao City at pagkasenador ang pinagpipilian ng dating Pangulong Duterte na takbuhang posisyon sa midterm elections. Kung maalala, binanggit noon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang ama na si FPRD at ang kapatid nitong si Congressman Pulong at Mayor Baste sa pagkasenador. Samantala, may hanggang October 8 pa para malaman kung tatakbo o hindi at kung anong tatakbuhang posisyon ng dating Pangulo. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Basa lang muna tayo ng 31 na po ng umaga mga kapartners. Nagbabalik po ang pulso ng bayan. Sa kabila naman ng mga banat kay Vice President Sara Duterte, nakakuha pa rin ito ng mataas na approval at trust ratings batay sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Naritong balita ni Val de Vinagracia. Kaliwat kanan ng mga banat kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakalipas na buwan. Pero tila hindi naapektuhan ng pambabatikos ang tiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay VP Sara. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na isinagawa nito September 6 hanggang 13, 2024 na may 2,400 adult respondents sa buong bansa, nangunguna pa rin ang pangalawang Pangulo na may mataas na approval and trust ratings sa top government officials. Sa nakalipas na 3 buwan, nakakuha si VP Sara na 60% approval, 23% undecided at 17% na disapproval ratings. Kapantay naman ito si Senate President Cheese Escudero na may 60% approval, 32% undecided at 8% disapproval ratings. Habang si President Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, 29% undecided at 21% disapproval ratings. Nangungulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na mayroon lamang 32% approval ratings. Pagdating sa trust ratings, nangunguna pa rin sa top government officials si Vice President Sara Duterte na may 61%. Sinundan ito ni Senate President Escudero na may 56%, pangatlo si BBM na may 50%, at panghuli pa din si Speaker Romualdez na may 31%. Sa kabila naman ng pangunguna ni VP Inday Sara ay bahagyang bumaba ang kanyang approval and trust ratings kumpara noong second quarter. Ilan naman sa mga pangunahing issue ng isagawa ang survey ay ang pag-atake sa KOJC, investigasyon sa illegal na POGO, tensyon sa West Philippine Sea,
Pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, investigasyon ng Quadcom sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtaas ng kaso ng monkeypox o mpox, 21 pesos per meal na budget statement ng NEDA, at pagbaba ng inflation rate noong Agosto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val TV Negra. Sa unang araw ng COC filing para sa national position, early bird sa paghain ng kandidatura, si Agri Party List Representative Wilbert Lee na gustong tumakbo sa pagkasenador sa taong 2025. Tiwala ito na kaya niyang mapaunlad ang buhay ng mga hirap sa panukalang batas na ihahain ito sa oras siya maging kandidato at manalo sa halalan. Tumatakbo si Lee sa ilalim ng partidong Action Demokratiko. Pagkakaroon ng murang pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, pagkakaroon ng tiyak na trabaho at sapat na kita. Nakakalungkot po pag nakikita ko na yung ating mga kababayan ay kailangan pa po mag-ibang bansa para lang po sa trabaho, sa kabuhayan. Yun po yung gusto natin pong alisin at lahat, higit sa lahat yung huli, yung pong pagkakasakit. Gusto po natin yan ay mawala, no? Yung takot at pangamba sa pagkakasakit. Pagkatapos naman ng filing, agad itong pinuntahan ng kanyang mga supporter na alas 6 pa lang ng umaga ay nag-abang na para suportahan siya. Rain or shine ay hindi nagpatinag ang mga ito sa pagbibigay ng suporta sa senatorial aspirant. Sa akin pong mga supporter po na nandito, maraming salamat po sa inyo. Samantala, ilan pa sa mga pangangailangan ng kanyang mga constituent sa Pampanga. Kung babalikan, naging senador si dating Pangulong Arroyo noong 1992 hanggang 1995. Sa 1995 elections pa nga ay nanguna ito sa senatorial race kung saan nakakuha ito ng 16 na milyong boto. Samantala, muling sasabak sa eleksyon ang magkapatid na si Rafica sa Taguig City. Sakaling pala rin na mailuklok sa pwesto, tututukan nila ang healthcare ng mga taga-Taguig City. Si Almar Porzuelo magbabalita. Nagsimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa darating na midterm election sa buong Pilipinas. Unang araw pa lang ay marami ng formal na naghain ng kanilang kandidatura. Sa Taguig City, umaga pa lang ay dumating na sa venue ang grupo ni dating Congressman Arnel Sirafica para maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Si former Congressman Sirafica ay tatakbo. Sikat na blogger at social media influencer ang naghain ng Certificate of Candidacy sa lungsod ng Maynila. Ito ay sa unang araw po ng COC filing para sa mga nagbabalang kumandidato sa eleksyon sa susunod na taon. Narito ang balita ni Quezalyn Catarong. Naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ang social media influencer na si Rosemary Tan Pamulaklakin sa Maynila pasado alas 12 ng tanghali. Si Rosmar ay sasabak sa pagkakonsehal ng unang distrito ng nasabing lungsod para sa 2025 midterm elections. Siya ay tatakbong independent. Pangalawang beses na niya ito sa pagtakbo sa politika, subalit hindi niya siya nakaikot o nakapangampanya noong unang pagsabak dahil sa pagbubuntis nito. Tiniyak naman ng social media influencer na sisipagan niya ngayon ang pangangampanya sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Rosmar na noong una, wala siyang balak tumakbo dahil nakikita niyang parang dagdag lang ito sa sakit ng ulo, dagdag obligasyon at responsibilidad. Pero may nag-udyok sa kanya na tumakbo dahil kailangan daw siya ng tao at kailangan ng tunay na pagbabago. Naniniwala rin si Rosmar na mas marami siyang matutulungan kung siya ay nasa posisyon sa gobyerno. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na. Kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko siguro nga mas marami ako matutulungan kapag nakaposisyon na po ako. Pagdating naman sa lawmaking, binigyang diin niya na lahat ng bagay ay pupwedeng matutunan. Iginiit naman ni Rosmar ang nais niyang tunay na pagbabago kung saan kasama sa tututukan niya kapag palaring manalo ang kapakanan ng mga senior citizen. Isa sa isusulong niya ang pagkakaroon ng permanenteng maintenance para sa mga matatanda. Nauumay na po kasi ako sa puro pangako lang. Ang sakit po kasi sa puso, parang hindi ko na kinakaya yung nangyayari na yung budget po ng gobyerno paulit-ulit na lang po na hindi napupunta sa mga tao. Mga senior citizen po na walang pang maintenance, parang ang sakit po kasi sa puso.
Naging emosyonal naman si Rosmar nang ikwento ang mga masaklap na kalagayan ng mga natulungan niyang mga may sakit. Kaya every time po na pumupunta ako sa mga event, lagi kong dinadasal na sana po mas i-bless ako ni Lord para mas marami po akong matulungan. Yun lang po yung gusto ko kung bakit po ako napunta dito, kung ba't ako napa-oo. Kasi alam ko pong mahirap yung papasukin ko pong ito. Karamihan sa nag-file ng COC sa Manila nitong Martes ay ang mga tatakbong konsehal ng syudad. Samantala, isang 19 anyos na si Alvin Karingal ang nagsumite ng kanyang COC para sa pagka-alkalde ng Maynila. Siya ang unang Namang pattern ang isang political strategy sa kahihinatnan ng mga boto sa paparating na 2025 elections. Kung ano ito, alamin sa balita ni MJ Mondihar. Panahon na naman ng eleksyon sa Pilipinas. Panahon ng panunuyo ng boto, pangangako at pagpapakilala ng mga politiko. Pero batay sa pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia, ang problema sa korupsyon at ang mahinang ekonomiya ng bansa ang pinaka-concern ngayon ng mga botante. Overall, ang trend sa state of the economy is weakening at ang hindi sila masyadong nakakakita ng maaya-ayang economic situation sa next quarter. In fact, ang feeling nila, ang bansa ay napapapunta sa maling direksyon. Dagdagan mo pa ng issue ng tumataas na criminality sa Pilipinas. At ang investigasyon sa Kongreso ay labas na sa in aid of legislation na trabaho ng mga mambabatas. Dahil dito, mga botante na rin mismo ang nagsasagawa ng lifestyle check sa mga politiko. Binubusisi ang presyo ng kanilang mga relo, sasakyan hanggang sa uri ng pamumuhay. Lahat ginagawang topic sa social media. Batay sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct for Public Officials and Employees, modest lives ang tinatakda ng batas para sa mga taga-gobyerno. Ibig sabihin, yung uri ng pamumuhay na angkop sa kanilang posisyon at patuloy na igiit ang public interest sa halip na personal na interes. Makikita natin na marami ng pinipierce, binubuksan yung issue tungkol sa korupsyon. Nandyan yung sa mga alahas, relo, damit ng mga kongresista, na andyan sakyan ng mga kongresista, na andyan yung sense of entitlement and privileges ng mga legislators. Dahil sa iba't ibang issue sa bansa, inaasahan naman ni Professor Tikia na magiging mainit ang kampanya sa 2025 elections. Nakikita din niya ang posibleng paglitaw ng vote of anger mula sa mga Pilipino. Pambawi sa lahat ng mga hamon sa bansa na batay sa Publicus survey ay dapat na pangunahing tinutugunan ng pamahalaan. Pasuriin po natin ang lahat na kandidato. Mamili ho tayo ng hindi yung dati. Mamili siguro tayo ng bago na makaka-contribute ng maayos sa ating kongreso at sa ating local government. Napakahalaga ho ng bagong dugo, bagong muka, bagong paninilbihan dahil yung datihan po, tingnan naman po nyo kung anong narating natin. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar. 8:31 na po ng umaga mga kapartners, babalik po ang pulso ng bayan. Sa kabila naman ng mga banat kay Vice President Sara Duterte, nakakuha pa rin ito ng mataas na approval at trust ratings batay sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Narito ang balita ni Val de Vinagracia. Kaliwat kanan ng mga banat kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakalipas na buwan. Pero tila hindi naapektuhan ng pambabatikos ang tiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay VP Sara. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong September 6 hanggang 13, 2024 na may 2,400 adult respondents sa buong bansa, nangunguna pa rin ang pangalawang Pangulo na may mataas na approval and trust ratings sa top government officials. Sa nakalipas na 3 buwan, nakakuha si VP Sara na 60% approval, 23% undecided at 17% na disapproval ratings. Kapantay naman ito si Senate President Cheese Escudero na may 60% approval, 32% undecided at 8% disapproval ratings. Habang si President Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, 29% undecided at 21% disapproval ratings. Nangungulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na mayroon lamang 32% approval ratings. Pagdating sa trust ratings, nangunguna pa rin sa top government officials si Vice President Sara Duterte na may 61%. Sinundan ito ni Senate President Escudero na may 56%, pangatlo si BBM na may 50%,
at panghuli pa din si Speaker Romualdez na may 31%. Sa kabila naman ng pangunguna ni VP Inday Sara ay bahagyang bumaba ang kanyang approval and trust ratings kumpara noong second quarter. Ilan naman sa mga pangunahing issue ng isagawa ang survey ay ang pag-atake sa KOJC, investigasyon sa illegal na POGO, tensyon sa West Philippine Sea, pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, investigasyon ng Quadcom sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtaas ng kaso ng monkeypox o mpox, 21 pesos per meal na budget statement ng NEDA, at pagbaba ng inflation rate noong Agosto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val TV Negracia. SMNI News. Bago lang sa iba pang balita, isa palang magnitude 6.1 na lindol ang tumama kanina pong madaling araw ito, mga 5:19 kaninang umaga po mga kapartner. Ito po ay natukoy ang sentro ng naturang lindol sa bahagi po ng Bagamanok, Catanduanes. Magnitude 6.1. Naramdaman po yung intensity 1 ng naturang lindol sa Irusin, Sorsogon. Samantalang instrumental intensities naman sa 4 dyan sa Virac, Catanduanes City, sa Tabaco, Albay, intensity 3 sa Mercedes, Camarines Norte, sa Karamuan, Sagnay, Camarines Sur, Sorsogon City sa Sorsogon, intensity 2 sa General Nakar, Quezon, sa Legazpi City, dyan po sa Albay, Camarines Norte, Riga, Ragay, Sipocot sa Camarines Sur, San Roque sa Northern Samar, at instrumental intensity 1 naman sa Jose Panganiban, Camarines Norte, sa Claveria, sa Masbate, sa Sorsogon, at sa Gandara, Samar. Ayon po sa FIVOX, walang inaasahan na pinsala ang naturang lindol, pero asahan po ang mga aftershock. Samantala, inihayag po ni dating Chief Presidential Legal Counsel na mayroon siyang, Salvador Salpanelo, na mayroon siyang 2 posisyon na naistakbuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 midterm elections. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Almar Porzuelo. Bago pa magsimula ang paghain ng Certificate of Candidacy o COC, araw ng Martes ay una nang hinikayat ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Panelo, mahalaga na mayroon itong posisyon sa pamahalaan lalo't kaliwat kanan ng ginagawang pag-atake sa kanya. Kabilang sa kanyang naunang payo sa dating Pangulo ay tumakbo bilang alkalde ng Davao City. Pero dahil mas naging mabigat ang pag-atake sa kanya ngayon, payo ni Panelo kay Duterte. Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya the other week, tumakbo kayo senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday Sara tumakbong presidente at vice-president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang maalam mo ito. Paliwanag pa ni Panelo, kung tatakbong senador ang dating Pangulo, ay dito anya makikita kung matutuloy ang Duterte-Duterte tandem sa 2028 national election. Pag tumakbo ka kasi senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, aba, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo vice-presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo. Pero kung hindi ito tutuloy sa pagkasenador si FPRD, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice-presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor.
Sa ngayon, sinabi ni Panelo ng pagka-alkalde ng Davao City at pagka-senador ang pinagpipilian ng dating Pangulong Duterte na takbuhang posisyon sa midterm elections. Kung maalala, binanggit noon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang ama na si FPRD at ang kapatid nitong si Congressman Pulong at Mayor Bastes sa pagka-senador. Samantala, may hanggang October 8 pa para malaman kung tatakbo o hindi at kung anong tatakbuhang posisyon ng dating Pangulo. Para sa Diyos sa Pilipinas kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Basa lang muna tayo ng iba pang o ilan sa mga komento ng ating mga kababayan.